Good morning po, Sir Lawrence! Masiglang bati ni Laila sa among lalaki. Malawak na mangumiti ang amo sa kanya. Ang dami mo namang energy, Laila. By the way, good morning too. Ay, syempre naman po. Paano tayo magkaka-customer niyan? Kung magbubusangot po tayo, di ba? Sabagay, tama ka dyan. Mabuti na lang at meron kaming staff ni Yasi na kagaya mo dito. Bukod sa maganda, mabait pa. Nahiya bigla si Laila sa papuring iyon, pero kahit na ganoon ay hindi niya ito pinahalata. Nako ma'am, mukhang close na close yang si Laila, tapos yung boyfriend mo po. Bulalas naman ni Colette kay Yasi na ngayon ay nakamasid sa gawin ng kanyang boyfriend at ni Laila. Kaya nga minsan napapaisip ako kung nagpapasipsip lang ba siya o iba na. Sagot ni Yasi nang may pagdududa. Hindi naman po sa nangingialam ha, pero parang iba na yung tinginan ng dalawa Tapos pinupuri pa siya ni Sir na hindi niya po ata ginagawa sa inyo. Ginagawa naman niya palagi. Yun po kapag kayong dalawa lang po, di ba? Ni minsan po kasi hindi ko narinig ma'am Pero baka wala naman po siyang gusto kay Laila. Sige po, trabaho na ako. Hindi maiwasang mapaisip ni Yasi sa sinabi ni Colette. Napairap ang babae at nilapitan ang boyfriend. Hi love. How do I Naputol ang sasabihin ni Yasi nang agad magsalita si Lawrence. Good thing you're here na, love. Tapos ko na ang lahat ng need mong gawin, kaya makakapagpahinga ka na. Alis na rin ako Bye-bye. Nagmamadaling turan ni Lawrence at hinalikan sa noo ang nobya bago umalis. Wala na itong nagawa nang makaalis na ang nobyo. Padabog naman itong pumasok sa kanyang VIP room. Lumipas pa ang ilang araw habang patagal ng patagal si Laila, mas lalo silang naging close ng amo. Dahil dyan ay mas lalong nagduda si Yasi. Dagdag pang sinusulsulan ito ni Colette. Ma'am Yasi, sobrang daming customer po. Need po namin ng tulong sa kusina. Bulalas ni Colette na halatang nagmamadali. Sige, I'll be right here in a minute. Kunin niyo yung mga order at ayusin niyo sa kusina. Tugon ni Yasi at sumunod. Busy ang lahat dahil linggo at maraming gumagala. Kaya kahit si Lawrence ay tumutulong na rin. Ay ma'am, maulang galang na po. Anak niyo po ito? Tanong ni Laila sa isang ali at tinuro ang batang naglalaro sa gitna ng dinaraanan ng mga waitress. Hindi naman siya pinansin ng ginang. Baka pwede niyo po siyang pagsabihan na pumirmi muna kasi delikado po kapag dyan siya sa gitna. Dagdag ni Laila. Padabog namang tumayo ang ginang at agad na kinaladkad ang bata. Gusto mang pigilan iyon ni Laila ngunit tinawag na siya sa kusina. Serve this on table 4. Ingatan mo, masyadong mainit niyang sabaw. Pag-uutos ni Yasi kay Laila. Kapi po, ma'am. Maingat na naglakad si Laila, pero sa hindi inaasahan ay nakasalubong niya ang batang naglalaro kanina. Tumatakbo ito kaya naman nagkabanggaan sila at sinalo lahat ni Laila ang natapong sabaw. Dahil doon ay natuon ang tensyon ng lahat sa kanila. Nagmamadali namang kinuha ng ginang ang anak at mabilis na umalis sa restaurant. Sobrang pula ng kamay mo. Napasok ka talaga. Halika, upo ka muna. Uwi ka ni Lawrence at tinulungan ang babae. Diyos ko, Laila! Sabi ko namang ingatan mo! Ang tanga mo naman! Galit na turan ni Yasi. Sorry po, ma'am. Ibawas niyo na lang po sa sweldo ko. Abay, malamang! Alangan namang pa-thank you ko pa sa'yo to. Yasi, stop it. Di naman niya sinasadya. At talagang kakampihan mo pa siya? Alam mo bang mahal yang tinapon niya? I know, pero hindi sa kinakampihan ko siya. Tignan mo namang maraming nakatingin Huwag dito. Hindi na sumagot ang babae at padabog na umalis. Dinala naman ni Lawrence ang babae sa kanilang locker room para gamutin. Pagpasensyahan mo na ang mamiyasi mo. Masama lang siguro yung araw niya. Sorry po talaga, sir. Sana po huwag nang magalit si Mami Yasi.
Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko. Salamat po talaga. Hindi ko po alam ang gagawin, sir, kung wala kayo. Mas lalong napaiyak ang dalaga. O siya, Tana. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Malakas ka sa akin. Kaya, huwag ka nang matakot sa mamiyasi mo. Hinawakan ni Lawrence ang magkabilang balikat ng dalaga. Kinuha nito ang panyo sa bulsa at inabot ang panyo kay Laila para punasan ito ang kanyang luha. Salamat po. Napangiti na lamang ang among lalaki at pinagpatuloy ang ginagawa na panggagamot. Sakto namang napadaan si Yasi at galit pa rin ito dahil sa inasta ng kanyang boyfriend kanina. Mas lalo lamang kumulo ang kanyang dugo nang makita ang dalawa na sobrang magkalapit sa bawat isa. Kaya pala wala kayo sa labas dahil naglalandian kayo rito? Halika nga rito, Laila! Hinila ni Yasi ang babae at tinulak ito sa locker. Aray po! At talagang masasaktan ka dahil sa kalandian mo! Yasi, tama na! Pagpigil ni Lorenz at pumagit na sa dalawa. Ano, ha? Kakampihan mo na naman yan? Tapatin niyo nga ako. May relasyon kayo, no? Wala po, ma'am. Nagsisinungaling pa talaga kayo? Ikaw, Laila, walang hiya ka? Kay bago-bago mo rito. Ang landi-landi mo? Ikaw naman, Lawrence, may girlfriend ka, pero parang hindi ako nag-e-exist dito. Yasi, wala kaming relasyon at mas lalong di ka namin niloloko. Talaga lang? Pwes, kung talagang ayaw niyong umamin, hala sige, lumayas ka sa harapan ko, Laila. At wag ka nang babalik dito. Ma'am, maawa po kayo. Please, maniwala po kayo sa amin. Wala kaming relasyon ni sir. Wala akong pakialam. Lumayas ka. Huwag mong susubukang kampihan siya, Lawrence. Yasi, hindi naman siguro tama yan. Maayos siyang nagtatrabaho sa'yo. Wala akong pakialam. Restaurant ko to. At ako ang masusunod. Mamaya dapat hindi na kita makita. Kapag nakita kita, talagang ipapahiya kita sa harapan ng maraming tao. Pagbabanta ni Yasi at galit na galit itong lumabas. Laila, I'm sorry. Okay lang po, sir. Aalis na po ako. Umiiyak na inayos ni Laila ang gamit at lumabas ng restaurant. Nakokonsensya namang hinabol ni Lawrence ang babae. Sir, baka makita na naman tayo ni ma'am at mas lalo siyang magalit sa'yo. Huwag ka mag-alala, Laila. Ako nang bahala sa kanya. Ang isipin mo, saan ka ngayon? Napatulala si Laila dahil hindi niya alam kung saan siya ngayon pupulutin. Ngayon na mag-isa siya sa buhay at nawalan pa ng trabaho, napansin ni Lawrence iyong pagkatahimik ng dalaga kaya mas lalo itong naawa sa kanya. Alam mo, kasalanan ko to eh. Huwag ka mag-alala, Laila. Bibigyan kita ng trabaho. Nagliwanag ang mukha ng dalaga dahil sa pag-asang dala ng among lalaki. Talaga po? Kahit na ano, sir, hindi po ako mapili at kakayanin ko po. Ngumiti si Lawrence at tumango. Palihim na sumakay si Laila sa kotse ni Lawrence para maiwasang makita sila ni Yasi at pag-isipan na naman ng kung ano-ano. Bumiyahe ang dalawa hanggang sa makarating sila sa isang napakalaking bahay. Wow, ang ganda naman dito, sir. Ito na yata ang pinakamalaking bahay na nakita ko kumpara doon sa mga dinaanan natin. Manghang-manghang sabi ni Laila. Talaga ba? Halika sa loob. Mas maganda roon. Pumasok na ang dalawa at tama nga si Lawrence. Mas maganda sa loob at mas lalong naging sosyal ang dating nito. Kaninong bahay po ito, sir? Saka bakit tayo nandito? Tanong ng dalaga, ngunit hindi agad sumagot si Lawrence. Bagkus ay lumapit ito sa dalawang matanda na sumalubong sa kanila sa sala. Mama, Papa, namiss ko po kayo. Mahigpit na niyakap ni Lawrence ang dalawang matanda. Napangangan na lamang si Laila nang mapagdanto ang lahat dahil sa nakita ay nasagot na ang kanyang mga tanong. Namiss ka rin namin, anak. Mabuti at nakauwi ka na rin. Ang tagal na ng huling dalaw mo.
usal ng kanyang ina na si Lorena. Sorry po. Masyado talaga akong naging busy sa kumpanya. Pero, huwag po kayo magalala. Kasi, alam ko na hindi na kayo malulungkot pa tuwing wala ako rito. Dahil, Huminto si Lawrence at tinawag si Laila. Laila, Po, yes sir. Agad na lumapit ang dalaga at nagmano sa dalawang matanda. oh, sino naman itong napakagandang dalaga na ito, Lawrence? Wala na ba kayo ni Yasi? Natuwa naman si Lawrence sa sinabi ng kanyang ama na si Renzo. Papa, kami pa po ni Yasi. Hindi ko po taglay ang kagwapuhan mo para daladalawahin ko yung babae sa buhay ko. Pagbibiro ni Lawrence. Nako, kahit sobrang pogi ko, ni hindi ko dinalawa ang mama mo, no? Ewan ko sa'yo, Papa. Ay, ito po pala si Laila. Kaibigan ko po. Hindi ba, Mama, nasabi mo sa akin na umalis na yung tagabantay niyo ni Papa? Ito po si Laila. Ipapalit ko po. Mabait po siya at maasahan kaya wala kayong poproblemahin. Ha? Totoo po ba, sir? Oo, Laila. Hindi ba sabi ko naman sa'yo? Nabibigyan kita ng trabaho. Ito na yun. Kaso po, sir, baka... Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Sobrang saya naman ng nararamdaman ni Laila dahil magkakaroon na uli siya ng trabaho. Ganoon ba? Salamat naman, anak. Kung ganoon, itong napakagandang dalaga pala ang tagabantay namin. Hindi talaga kami nito magsasawa sa kanya. O siya, maupo na muna tayo sa kusina. Nagpahanda ako dahil sabi mo sa akin, ay uuwi ka, anak. Kumain na muna tayo tapos pag-uusapan natin ang magiging trabaho at sweldo mo rito, iha. Nako, maraming salamat po, Sir Renzo. At sa inyo din po, ma'am. Lalo na rin po sa inyo, Sir Lawrence. Tumango na lamang ang lalaki at tinungo na nga nila ang kusina. Habang kumakain ay pinag-usapan nga nila ang sahod ni Laila. Mas malaki ito kumpara sa sahod niya kay Yasi. Stay-in rin siya kaya wala itong iisipin sa magiging tirahan niya. Malawak ang mansyon ni na Lawrence, ngunit ang trabaho lamang ni Laila ay bantayan ang mga magulang ng lalaki. May edad na rin kasi ang mga ito, kaya kailangan nila ng mag-aalalay sa kanila. Hindi naman pwedeng si Lawrence dahil nagtatrabaho ito para sa kanilang pangangailangan. Nang matapos ang lahat, ibinilin na rin ni Lawrence ang dalaga sa kanyang mga magulang. And where the hell have you been? Buong araw kang hindi pumunta sa restaurant. Wala ka bang balak suyuin ako? Galit na wika ni Yasi nang makapasok ang boyfriend sa kanilang kondo. Huminga ng malalim si Lawrence. Love, pagod ako, please. Pwede bang bukas na tayo mag-usap? Mahinahong pagkakasabi ng lalaki, ngunit hindi pa rin naaalis ang inis ng dalaga. Ha! Ipagpapabukas mo yung tampo ko? Ano bang nangyayari sa'yo, Lawrence? Dahil ba to doon sa Laila, ha? Alam mo, dudang-duda na ako sa'yo eh. May gusto ka ba sa kanya, ha? Yasi naman, magpahinga na lang tayo. May gusto ka ba sa kanya? Wala, okay? Pwede bang itigil mo na yung kakaisip na yan na nambababae ako? Alam mo, simula dati ganyan ka na. Hindi ka pa rin nagbabago. Ilang assurance pa ba ang kailangan kong ibigay sa'yo para tumigil ka na sa ganyang mindset mo? Naiinis ngunit pinili pa rin ng lalaki na maging mahinahon sa lagay na iyon. Padabog na nagtungo si Yasi sa cabinet nila. Kinuha nito ang maleta at nag-impake ng gamit. Nilapitan siya ni Lawrence para pigilan pero hindi ito nagpatinag. Alam mo, wala rin namang pupuntahan ang relasyon na to eh. Kaya bahala ka na sa buhay mo. Yasi, alam kong pagod ka lang. Halika na, magpahinga na tayo. No! Ito ang tatandaan mo, Lawrence. I can live without you. Kaya mag-break na tayo para masolo ka na ng Laila mo. Tuluyan nang umalis si Yasi habang humihikbi. Sinubukan pa siyang habulin at pigilan ni Lawrence pero hindi talaga ito nagpapaawat.
Napahilamos na lamang ng mukha si Lawrence at hinayaan na lamang ang dalaga sa gusto nito. Ma'am and sir, ready na po ang breakfast nyo. Mukhang maganda ang gising mo, Laila ha. Kaya aga-aga at ang dami mong energy, iha. Oo nga. Naalala ko tuloy yung kabataan ko sa'yo, iha. Sabat naman ni Renzo. Nahihiya namang ngumiti ang dalaga at ipinaghila ng upuan si Lorena. Ganyan po talaga ako palagi. Gusto ko po kasi na sa tuwing gigising ako ay magiging motivation po ako ng mga tao dahil sa dala kong energy. Dapat po kasi umaga pa lang positive ng paligid. Kung ganon, turuan mo kami ng asawa ko kung paano maging masigla. Kasi hindi porket matatanda na kami ay mahihina na kami. Hindi ba, iha? Yun lang ba, Sir Renzo? No problem po. Basic lang sa akin yan. Kaya po kumain kayo ng marami dyan. At may inihanda po ako na maliit na surprise sa inyo para masigla niyong uumpisahan ng umaga. Nagkatinginan naman ang dalawang matanda at malawak na ngumiti. Nako, tama nga si Lawrence. Bukod sa mabait at maganda na, ay masipag ka rin talaga. Huwag mo masyadong galingan ha, iha. Baka gawin kitang PA ko para palagi kitang kasama. Salamat po. Sige na po, kumain na po kayo. Oo nga pero, teka ikaw ba'y kumain ka na? Kumain na kayo ng iba mong kasama. Tila nahihiya pang magsabi si Laila sa amo na hindi pa. Napansin iyon ni Renzo dahil hindi agad nakasagot ang dalaga. Ay nako, huwag ka nang mahiya. Alam kong hindi ka pa kumakain. Kaya halika na. Saluhan mo na kami ng mom mo. Sure po kayo? Okay naman po ako kaya hintayin ko na kayong makatapos. Sige na iha, bawal tanggihan ng grasya. Saka baka hindi ka agad makakain pagkatapos namin. Dahil alam ko na dadalhin mo kami agad sa sorpresa mo eh. Kaya halika na. Salamat po, ma'am at sir. Malawak ang iting pinagsaluhan ng tatlo ang pagkain. Tuwang-tuwa naman ang dalawang matanda dahil sa mga kwento ni Laila. Pagkatapos nilang kumain, ay dinala na nga ni Laila ang dalawa sa labas kung saan may malawak na area na pwedeng makapag-gym. Maganda ang parteng iyon dahil sa gilid ay may swimming pool kung saan may activities ring na inihanda si Laila para sa mag-asawa. Taran! Ito po ang ating unang gagawin para umpisahan ang masiglang araw po ninyo. Parang sumama ata dyan, kuya. Kayo na muna ni Lorena dyan ah. Tatakas pa sana si Renzo, ngunit binatukan ito ng kanyang asawa. Ikaw talaga, kahit kailan tumatakas ka pa rin. Ang tamad-tamad mo. Natatawa namang pinigilan ni Laila ang mag-asawa dahil baka mag-away pa ang mga ito. Nako, tama na po yan. Huwag po kayo mag-alala, Sir Renzo. Alam ko po kung gaano kapagod mag-exercise. Pero bilin po sa akin to ni Sir Lawrence at hindi ko po siya pwedeng biguin. Mabilis lang po ito para mas lalo pong lumakas yung buto nyo. Sumang-ayon naman si Lorena sa dalaga at nauna nang inihanda ang sarili para sa kanilang gagawin. Nag-aalangan pa rin si Renzo kaya nilapitan siya ni Laila at nginitian. Tara na po, mag-e-enjoy kayo dito. Alam ko pong paborito nyo ang mag-swimming. Kaya mamaya po, may exercise kayo na gagamitin natin ng swimming pool. Masaya po ito. Nang dahil sa narinig ay sumigla ang matandang lalaki. Agad itong nag-ayos at pumuesto na para makapag-exercise. Si Laila naman ang naging guide ng dalawang matanda. Pagkatapos ng ilang minutong pag-ehersisyo ng dalawa, ay pinagpahinga na muna niya ang dalawang matanda. So, ang last po nating gagawin ay nasa swimming pool. Pahinga po kayo na mabuti para hindi po kayo mapasma. Iha, maliligo ba tayo pagkatapos niyan? Sasagot pa sana si Laila ngunit inunahan na siya ni Lorena. Ikaw talaga, palagi kang uhaw sa tubig. Gusto mo bang ipainom ko na lang sa'yo itong buong swimming pool natin? Lorena naman minsan lang kaya tayo maligo dito.
Ano pang saysay na nagpagawa tayo niyan kung di naman natin gagamitin? Oh siya, tama na po muna yan. Lahat ng gusto niyo po ay gagawin natin. Kaya chill lang po kayo. Napapailing na lamang ang dalaga dahil sa pagiging aso't pusa ng mga magulang ni Lorenz. Pero kahit na ganoon sila sa isa't isa, ay napaka-sweet rin naman ng mga ito palagi. Pagkatapos mamahinga ng dalawa, ay inumpisahan na nila ang susunod na aktibidad. At dahil aso't pusa nga ang mag-asawa, naisipan ni Laila na tila gawing isang kompetisyon ang exercise na gagawin ng dalawa para mas ganahan ang mga ito. May tagi-isa po kayong floatable na bangka, di ba? Ang gagawin niyo po is, mag-uunahan kayong makapunta sa dulo ng pool nang hindi po nahuhulog. Ang unang makakapunta roon ay may premyo. Ayun! Iyan ang gusto ko. Humanda ka, Renzo, dahil hindi na muna kita kilala ngayon. Siguraduhin mong matatalo mo ako, Lorena. Iha, may rules ba dito bukod sa hindi pwedeng mahulog? Kagaya na lang ng kunwari, didistrakin namin yung isa't isa para mahulog yung kalaban. Pwede ba yun? Opo, yun nga yung twist dito eh. Pwede niyo pong gawin ang lahat ng paraan para kayo ang mauuna na makapunta sa dulo. Mas lalo namang ginanahan ang dalawa sa narinig. Handa na po kayo? Ito na. Pagkasabi ko ng go, start na po ha. Ready? Get set? Go! Mabilis na nagsagwan si Renzo para maunahan ng asawa. Hindi naman nagpatalo si Lorena at binilisan din. Nagkapantay ang dalawa, kaya sinubukan ni Renzo na basahin ang asawa para ma-distract ito. Ganoon din ang ginawa ni Lorena. Hindi kalaunan ay nagkabanggaan ang kanilang maliliit na bangka, dahilan para mahirapan silang makausad. Maya-maya ay tuluyang nakaalis ang bangka ni Renzo, dahilan para mabilis itong nakabalik sa dating pwesto ang kanyang bangka. Magsasagwan na sana ito pero agad namang kinuha ni Lorena ang sagwan niya. Babay! Ako naman nanalo! Uy, Lorena! Sigaw ni Renzo nang makausad ang bangka ng asawa at dahil ayaw nitong matalo, ay hinawakan nito ang dulo ng bangka ni Lorena dahilan para mabigatan ang babae. Doon ay pareho silang na-stuck sa gitna ng pool. Tawang-tawa naman si Laila dahil ayaw talaga ng mga ito na magpatalo. Sa kabilang banda, nakamasid pala si Lorenz sa ginagawa ng tatlo. Natutuwa rin siya sa ginagawa ng kanyang mga magulang. Mas lalong lumawak ang ngiti ng lalaki nang masilayan niya ang masayang-masayang si Laila. Paano po yan? Wala tayong winner ngayon, kaya wala pong premyo ha, okay? Napakamot na lamang ng ulo ang mag-asawa dahil wala sa kanila ang nanalo dahil pareho silang tumaob sa kani-kanilang mga bangka dala ng sobrang pagkikilos. Okay lang yan. Maligo na lang tayo. Sabat ni Renzo at lumapit sa asawa. Niyakap niya ito. Akala naman ni Lorena ay titigil na ang asawa sa kalokohan pero bigla na lamang siyang sinabuyan ni Renzo ng tubig. Renzo, loko-loko ka talaga. Halika nga rito. Sige na po, mag-enjoy lang kayo dyan. Kukuha po ako ng makakain nyo at inumin. Natatawang saad ni Laila dahil sa habulan ng dalawang matanda habang sila ay nasa tubig. Sakto namang pagtalikod nito, nariyan pala si Lorenz. Bigla na lamang kumabog ang dibdib ni Laila nang makita ang kanyang amo. Para itong mawawalan ng hininga sa hindi malamang dahilan. Tila ay na-starstruck ito sa lalaki. Sir, nariyan ka pala. Oo, Laila. Bakit naman para kang nakakita ng multo? Kasi nakakapanibago po eh. Nagpagupit ka po, sir. Ngumiti si Lorenz at tumango. Bagay po sa inyo. Mas lalo kayong pumogi. Salamat, Laila. Halika. May pasalubong ako sa inyo. Tila namula naman ang dalaga nang ma-realize ang kanyang sinabi. Ma, pa, andito ako. Tama na po muna ang lambingan nyo. Pagtawag ng lalaki,
Agad namang umahon ang dalawang matanda. Ito na lang po yung prize niyong dalawa para hindi na kayo malungkot. Meron ka rin, Laila. Salamat sa mga efforts mo. Bulalas ng binata at isa-isang inabot ang dalang paper bag sa tatlo. Oo anak, napadalaw ka. Hindi ka ba pupunta sa restaurant ni Yasi? Hindi ba gantong oras? Naroon ka? Napatigil si Lawrence sa tanong ng kanyang ama. Oo nga anak, kumusta na pala si Yasi? Hindi ba niya kami dadalawin? Hindi na po siya makakadalaw sa inyo, ma. At dahil wala ako sa resto niya pa, kasi po, nakipaghiwalay na siya sa akin. Nagulat ang tatlo sa narinig, lalong-lalo na si Laila at inisip nito na kasalanan niya. Bakit po, sir? Mula sa sariling tanong ni Laila, nasunundan din naman ng mga magulang ng lalaki. Ngumiti na lamang si Lawrence. Long story, pero okay lang yun. Huwag niyo nang masyadong isipin. You too, Laila. Palihim na tinignan ni Lawrence ang dalaga para tila ay iparating sa kanya na wala siyang kasalanan. Napansin iyon ni Lorena, ngunit isinawalang bahala niya muna ito. Hayaan mo na anak. Marami pa dyan. Baka masyadong focus si Yasi sa kanyang negosyo. Kaya siguro nakipaghiwalay siya. Tama ka dyan, mahal. Halina nga kayo at kumain na tayo. Nakakagutom yung pa-activity ni Laila eh. Pag-iiba ni Lorena sa usapan. Kinabukasan, ganoon ulit ang naging routine ng tatlo sa bahay. Masaya naman ang dalawang matanda sa mga pakulo ni Laila sa kanila. Ngayon, ang kanilang ginagawa naman ay ang pagja-jogging. Sa sobrang lawak ng lupa nila Lawrence, marami ka ring bagay na pwedeng gawin. Halos pwede ka na rin na makapagpatayo ng amusement park dahil sa lawak. Magpahinga na muna tayo, Iha. Pagod na ako. Sige po, sir. Ito po ang tubig. Kaunti lang po muna iinumin ha, para hindi pumabigla yung pulso nyo. Iniabot naman ng dalaga ang tubig ng dalawa. Umupo ang tatlo sa damuhan at pinagmasdan ang malawak na lake sa kanilang harapan. Ang lawak po dito, ano? Siguro, kung ganito palagi yung nakikita ko, mas lalo akong gaganahan sa buhay. Pag-uumpisa ni Laila ng usapan, tumayo si Renzo at mas lalong lumapit sa lawa para magbato ng barya. Sinabi mo pa, Iha. Ang ganda talaga rito. Saka alam mo ba na pag nag-wish ka rito, magkakatotoo? Nako Renzo, huwag mo nang budulin si Laila. Hayaan mo na siya, Iha. Ganyan palagi yung ginagawa niya kapag pumupunta kami rito. Ganoon po ba? Naging habi na pala iyan ni sir. Paano niya po nasabi na nagkakatotoo yung wish dyan? Napatingin sa malayo si Lorena at ngumiti. Hiniling kasi namin si Lawrence dyan, kaya nang maibigay sa amin, palagi na siyang nagbabato ng barya dyan. Wow, ang galing naman po pala. Ang swerte po ni sir sa inyo, no? Tapos, ganoon din po kayo sa kanya. Tumango si Lorena at nilingon ang babae. Pero, Iha, may gusto sana akong itanong. Ano po iyon? Kasi, Iha, kilala ko ang anak ko. Hindi naman sa ayaw kitang kaibigan niya. Pero hindi mo naman siguro siya tatawaging sir kung magkaibigan kayo, hindi ba? Nagtataka kasi ako, Iha. Napalunok si Laila dahil kinakabahan ito na baka paalisin siya dahil hindi ito nagbakilala ng totoo. Ano po kasi, ma'am? Huwag kang matakot. Sabihin mo lang yung totoo para naman alam namin, hindi ba, Iha? Nang makaramdam ng komportable ay kumuha ng lakas ng loob si Laila at sinabi ang nangyari sa kanya at sa restaurant. Ganoon nga po yung nangyari. Naawa po si sir sa akin kaya binigyan niya ako ng trabaho. Walang-wala rin po kasi ako, ma'am eh. Ako na lang mag-isa kaya kailangan ko po ng pera pantustos sa araw-araw. Pasensya na po. Sa totoo nga po,
naawa rin po ako kay Sir dahil baka ako ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Mami Yasi. No, iha. Ang problema sa relasyon nila, matagal na akong duda sa babaeng iyon. Kaya, huwag mong sisihin ang sarili mo. Mangyayari iyon kahit wala ka sa buhay nila. Bakit naman po, Ma'am? Naku, iha. Kung alam mo lang, ranas ko rin yung naranasan mo dati. Mabuti na lang at hindi ako nagsumbong dahil alam ko naman na hindi siya tatagalan ng anak ko. Isa pa, naawa ako sa sir mo dahil palagi yung umiiyak noon dahil sa kanya. Ganoon po ba? Ay, teka po, napasarap yung usapan natin. Hindi pa pala tayo tapos sa jogging natin. Naku, iha, mas mabuting umuwi na lang tayo. Tignan mo si Renzo. Napalingon ng dalaga sa ama ni Lorenz. Mahimbing na itong natutulog habang nakaupo at nakasandal sa ilalim ng puno. Sabay na napahagikgik ang dalawa at napagpasyahang umuwi na lamang sila. Sir Lorenz, Diyos ko po, ano pong nangyari sa inyo? Gulat na bulalas ni Laila nang pagbukas niya ng gate ay bumungad si Lorenz na sobrang pulang-pula dahil sa kalasingan. Agad namang inalalayan ng dalaga ang amo. Ano po bang nangyari sa inyo? Halip po kayo rito. Dito na lang po tayo sa garden muna. Pinaupo ni Laila ang amo sa maliit na bench sa mini garden ng bahay. Hindi na muna ipinasok ng dalaga ang amo dahil baka magising ang mga magulang ng lalaki. Walang imik na nakatulala si Lorenz at tila ay hindi na napapansin ang dalaga. Kumuha na lamang si Laila ng bimpo at tubig. Pinunasan nito ang amo at pinainom din ng tubig para umayos ang pakiramdam ng lalaki. Salamat, Laila. Yun, nagsalita rin. Kinabahan naman po ako sa inyo, sir. Akala ko po napipi na kayo. Mahinang natawa ang amo sa kanyang narinig. Pasensya ka na. Kung naabala ko pa ang pagpapahinga mo. Sus, ano ka ba, sir? Wala iyon. Bakit nga po pala kayo nandito? Bakit, Laila? Hindi ba ako pwedeng umuwi sa bahay ko? I mean po, ngayon lang po kasi kayo umuwi ng gabi dahil po may kondo kayo, di ba? Kaya nagtataka lang po ako. Siyempre naman po, welcome na welcome kayo sa bahay nyo. Napakamot na lamang ng ulo si Laila dahil tinawanan siya ng lalaki. Nalulungkot kasi ako, Laila. Kaya nandito ako. Biglang nawala ang mga ngiti sa labi ni Lorenz at napayuko ito. Kaya rin po ba kayo umiinom? Tumango ang binata. Napabuga na lamang ng hangin si Laila at dinamayan ang amo. Namimiss niyo po si Mami Yasi, ano? Sorry po ha, kung hindi po siguro ako bida-bida noon, hindi kayo mag-aaway. Sunod-sunod namang napailing si Lorenz. No, hindi mo kasalanan yun, Laila. Sabihin naman nating nagselos siya noon sa iyo. Ganoon talaga si Yasi dati pa. Ayaw na ayaw niyang mabait ako sa iba. Lalo na kapag babae. Kulang na nga lang noon pati si mama. Layuan ko. Pero alam mo, ginawa ko naman ang lahat para mabigyan siya ng assurance. Kaso, ito ang nangyari. Nalulungkot lang ako kasi alam ko namang nagpapasuyo lang siya. Kaya hindi niya nabanggit ang salitang hiwalay. O bakit naman po kayo nalulungkot? Hindi naman po pala totoo yung pagkikipaghiwalay niya sa inyo. Napabuga ng malalim na hininga si Lorenz. Nalulungkot ako sa isipin. Napagod na ako sa ganong setup. Na ayoko nang suyuin siya. Kasi kung iisipin, siguro kung sinuyo ko na siya ngayon, baka nagsiselos na ulit siya sa iba. Paulit-ulit na lang yung nangyayari. Paulit-ulit na lang yung ganoon, Laila. Pero, there's still a part of me na ayoko ring bumitaw. Ayaw niyo po pero kailangan na? At yun ang kinakasakit ng damdamin niyo? Hindi nakasagot si Lorenz. Ngumiti si Laila at tumingin sa malayo. Alam niyo, sir, may isishare po ako sa inyo. Sinabi ito ng papa ko sa akin bago sila sabay na mawala ni mama.
Ano yun? Tungkol po ito sa pagmamahal. Pero bago po yan, matanong po kita, ano po ang definition nyo ng love? Saglit na napaisip si Lawrence bago sumagot. Para sa akin, love is sacrifice. Lahat siguro kaya mong gawin para sa love. Kahit sarili mo, pababayaan mo na. May paglaban mo lang yung pagmamahal. That's how I define love. Bakit? Correct ka po dyan. Lahat po tayo, may iba't ibang definition ito. At base po iyon sa pagkatao natin. Pero alam niyo po ba na mas marami pang nakapagpatunay na love is pain? Love is pain? Yes po. Ibig sabihin, kapag po nagmahal ka, may kalakip po itong sakit. At marami na po ang nakapagpatunay niyan. Isa ka na po doon. Kaya ka po nasasaktan ngayon sa ideya na pagod na kayo kay Mami Yasi dahil mahal na mahal niyo po siya. Ganyan po talaga ang love. Pero kahit na ganoon po, hindi yun sapat para i-sacrifice yung sarili niyo para mapanatili siya. Kasi alam niyo po kung bakit? Dahil habang minamahal mo siya, patuloy ka ring madudurog. At kapag tuluyan ka pong wasak, pwede pong mawala ang love. At magiging pain po ito panghabang buhay. At may chance po na hindi nyo nakakayanin pang magmahal ulit kung puro pain na lang yung nariyan sa puso nyo. Ay hindi ko po sinasabing sumuko kayo. Pero kung totoong mahal nyo po si Mami Yasi, harapin po nyo yung sakit. Para po ang dating love is pain ay maging love is love. Hindi po pwedeng sacrifice ng sacrifice lang. Dugtong ni Laila at saka tumayo na. Ayun lang po sir, sana po nadamayan ko kayo. Pasok na po tayo? Saglit pang natulala si Lawrence sa narinig, pero hindi kalaunan ay tumayo rin ito at malawak na ngumiti. Salamat. Tama ka. Iba pa rin talaga kung love is love. Tila may na-realize si Lawrence. Sabay silang pumasok ng bahay at kanya-kanya ng punta sa kanilang kwarto. Para namang nagkaroon ng malinaw na sagot ang utak ni Lawrence dahil sa mga sinabi sa kanya ni Laila. Hindi niya inakalang si Laila muli ang makapagbibigay ng solusyon sa kanya. Napaisip-isip ng binata. Totoong masakit magmahal, pero part lang iyon ng proseso para makamtan ninyo ang konseptong love is love. Pero hindi ito mangyayari kung mag-isa ka lang na nagmamahal. Kailangan pagmahal mo, dapat mahal ka rin. It's always ikaw at siya, laban sa pain. Hindi yung ikaw laban sa kanya. Anak, nandito ka pala. Gulat na tawag ni Lorena sa anak na kabababa lang. Hi ma, morning. Yes, pero aalis na rin po muna ako ngayon. Sagot ng lalaki at hinalikan sa noo ang kanyang ina. Saan ka naman pupunta? Akala ko tuwing umaga free ka. Oo nga anak, kain ka muna, sabayan mo kami. Mamaya na lang po ako kakain. Pupunta po ako sa restaurant ni Yasi ngayon. Nakangiti bang sabi niya. Nagkatitigan ang kanyang mga magulang. Nagkabalikan na naman kayo ano? Hindi na sumagot si Lawrence sa kanyang ina at nagpaalam na ito. Walang nagawa ang mag-asawa kundi umupo at hayaan ang kanilang anak. Ngunit hindi nila alam na iba pala ang pakay ni Lawrence kaya niya pupuntahan si Yasi. Hey love, sabi niya nga hindi mo ako matitiis. But why it took you so long? Masiglang bungad ni Yasi sa lalaki. Nakangiti pa ito na parabang walang nangyari na hiwalayan sa kanila. Tama ang hula ni Lawrence na ulit na naman. Mapait na ngumiti si Lawrence at dahan-dahang inalis ang kamay ni Yasi na nakayakap sa kanya. Oh, bakit love? What's your problem? Ayaw mo ba ako i-hug? Yasi, hindi ako nandito para makipagbati. Kasi Yasi, hindi na nakabubuti sa atin ang gantong palaging setup. Napapagod na rin ako, Yas. Andito ako para opisyal lang makipaghiwalay sa'yo. Wait, what? No, never yan mangyayari.
Ano ka ba, love? Alam mo namang ganoon lang ako, pero mahal kita. That's not how love works, Yasi. Alam kong masakit to para sa atin. Pero, mas masasaktan lang tayo kung pagpapatuloy pa natin to. Napag-usapan na natin to noon, di ba? Naayusin natin tong gantong issue. Pero anong nangyari? Nauulit lang, di ba? Kaya mas mabuting maghiwalay na tayo. Walang kahirap-hirap na bulalas ni Lorenz. Tanggap na nito ang lahat at nawala na rin ang kanyang takot na harapin ang masakit na katotohanan. Ano ba? Hindi ka naman ganito dati ah. Siguro nasasabi mo yan dahil may iba ka na no? Sino ha? Sino Lorenz? May ipinalit ka na ba sa akin? Napailing na lamang ang lalaki sa inasta ni Yasi. Imbes kasi na intindihin nito ang sitwasyon, mas lalo lamang lumala ang kanyang ugali. Hinayaan na lamang ni Lorenz na kung ano-ano ang sabihin ng dalaga. Umalis na ito sa lugar na iyon nang walang pagsisisi. Patuloy man ang pagtawag sa kanya ni Yasi ngunit ni isang beses ay hindi niya ito nilingon. Ngayon ay malawak ang ngiti at payapa ang isipan na tinatahak ni Lorenz ang daan patungo sa lugar kung nasaan naroroon ang taong nagpa-realize sa kanya kung ano ang pagmamahal. Ma, pa, may dala akong foods dito. Tara, sabay na tayo mag-lunch. Hindi makapaniwalang nakatingin lang si Layla kay Lorenz na naghahanda ng pagkain na dala sa lamesa. Nako, pambawi mo lang to eh. Kasi kanina, inuna mo na naman yung girlfriend mo. Nagtatampong wika ni Lorena. Lumapit naman si Lorenz sa ina at niyakap ito. Jesus, si mama naman, nagtatampo ka agad. Huwag ka po mag-alala dahil palagi niyo na po ako makakasama simula ngayon. Anong ibig mong sabihin, anak? Kasi pa, nakipaghiwalay na po ako sa kanya. Ako po mismo kaya totoong hiwalayan na yon. Kaya tara na po, kumain na tayo. Hindi na nakapagsalita ang dalawang matanda dahil sa kanilang narinig. Kaya naman, kumain na ang mga ito na hindi pa rin naalis ang gulat sa mga mukha. Nagkatinginan naman sina Layla at Lorenz. Ngumiti ang lalaki at inaya na rin kumain ang dalaga. Masaya naman nilang pinagsaluhan ang masasarap na pagkain. Layla. Pagtawag ni Lorenz kay Layla na abala sa pagdidilig ng mga halaman. Ano po yun, sir? May kailangan po kayo? Wala naman. Gusto ko lang magpasalamat. Salamat kasi kung di dahil sa'yo, marahil baka hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagigising. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon nang mabitawan ko na si Yasi. Matamis na ngumiti ang dalaga at tinapik ang amo. Sus, maliit na tulong lang po yon. Saka ikaw naman po ang nagdesisyon kaya po masaya ka ngayon at hindi ko naman po kontrolado ang buhay nyo. Kaya mas magpasalamat po kayo sa inyong sarili. Kahit kailan talaga, ang bait mo. Sana maging magkaibigan tayo Hindi ako nagsisisi na sa'yo ko binilin yung mga magulang ko. Kaya salamat pa rin. Naku, walang tigil na pasasalamat na naman yan, sir. Pag talaga lumaki yung ulo ko. Hindi, biro lang. Oo naman, sir. Kaibigan mo na ako dati pa. Kaya nandito lang po ako para makinig sa drama mo sa buhay. Kamot ulo namang nahiya si Lorenz. Grabe naman sa drama. Sabay na lamang natawa ang dalawa. Tuluyan ngang naghiwalay sina Lorenz at Yasi. Pero hindi rin naman ito naging dahilan para magmukmok at mawalan ng gana si Lorenz sa buhay. Mas lalo lamang siyang nagkaroon ng maraming oras sa kanyang mga magulang. Panay ang dalaw nito at halos hindi na umalis sa kanilang bahay. Kahit nagtataka man sina Lorena at Renzo dahil tila ba iba na ang ihip ng hangin sa kanilang anak pero hinayaan na lamang nila iyon at sinulit ang mga oras na kasama ang binata. Sa kabila namang banda ay mas lalo lamang naging malapit sina Layla at Lorenz sa bawat isa. Lorenz, anak, akala ko ba may team building ka ngayong week?
Ba't nandito ka? Kasi naisipan ko na mas okay kung sa bagong CEO sila sasama para mas makilala po nila yung bawat isa. Alam niyo naman po, di ba, na nag-hire na ako ng CEO para mas lalo akong makapagpahinga at magkaroon ng maraming oras para sa inyo. Naningkit ang mga mata ni Lorena. Hindi pa ito nakapagsasalita nang sumulpot naman si Renzo sa kung saan. We, magka-oras ka sa amin o sa tinatahangi mong dalaga? Panunukso ni Renzo sa anak na ginatungan naman ito ni Lorena. Ma, pa naman. Sino naman yung tinutukoy niyo? Sino pa, edi yung ayun no? Sabat ni Lorena at gumuso sa isang gawi. Nalingon iyon ni Lorenz at sakto namang napatingin din si Laila sa kanilang gawi, kaya nagkasalubong ang mga tingin nila. Biglang ngumiti ang dalaga na kinataranta ni Lorenz dahil sa hiya na baka marinig ni Laila ang panunukso ng magulang. Ano ba kayo, ma, pa? Kaibigan ko po yan si Laila. Bakit kayo nanunukso? Sus, kaibigan daw. Baka kaibigan. Pa, tigilan mo yan. Naku anak, huwag kami ng papa mo. Parang hindi ka namin kilala ha. Ganyan na ganyan ka makatingin at gumalaw kung may gusto kang makuha. Bagay man yan o tao. Sus, gusto mo no? Hindi nakasagot si Lorenz sa naging tugon ng ina. Ay sus, tinatanong pa ba yan? Hindi naman yan siguro pabalik-balik yan dito kung talagang tayo ang namimiss niya. Mahal, sigurado kung mas namimiss niya yung tinutukoy natin. Oo nga. Sa kakaibigan ba yun, mahal? Binibigyan ng bulaklak tapos regalo? Minsan kumakangiti pa habang kausap yung dalaga, parang naguhugis puso pa yung mata niya. Napansin mo rin ba yun, mahal? Namumula na sa hiya ang lalaki dahil hindi niya alam kung paano napansin ang lahat ng iyon ng kanyang mga magulang. Ma, pa, tama na po yan. Tawang-tawa naman ang dalawang matanda sa kanya para itong babae. Maiinis na sana ang lalaki sa dalawa nang biglang may nagsalita mula sa kanyang likuran. Mukhang may pinagchichismisan kayo dyan po ah. Pwede po bang sumali? Ay, oo naman iha. Halika. At si Lorenz mismo ang magkukwento. Pag-aayan ni Lorena sa dalaga, kaya ganoon na lang ang paggataranta ni Lorenz. Talaga po? Pa-share naman po niyan, Sir Naputol ang sasabihin niya nang biglang tumakbo si Lorenz patungo sa kung saan. Hala, ano pong nangyari kay Sir? Nagtatakang tanong ni Laila, ngunit tumawa lamang ang dalawang matanda. Ganoon palagi ang naging buhay nila sa loob ng ilang araw. Hindi sukat akalain ng lahat na may problema palang paparating sa kasiyahang kanilang nararamdaman. Laila, iha, tingnan mo oh. Tumubo na yung bulaklak na inaalagaan natin. Nakangiti namang lumapit si Laila sa kinaroroonan ni Lorena. Ay oo nga po no, ang ganda niya po at saka, ang bango din niya. Kaya nga nako, mabuti at nabuhay siya no. Parang dati lang ayaw mamulaklak ng garden ko. Mabuti na lang talaga at inaalagaan mo sila. Habang masayang pinagmamasdan ni Laila at Lorena ang mga bulaklak, ay may biglang nag-doorbell. Ako na ang magbubukas, ladies. Andito naman ako eh. Suwestyon naman ni Renzo dahil siya ang pinakamalapit sa gate. Binuksan niya iyon at ganoon na lamang ang paglaki ng kanyang mata nang makita si Yasi. Hi po, Tito. Long time no see. Masiglang bungad ni Yasi at niyakap ang matanda. Iha, anong ginagawa mo rito? Si Tito naman. Siyempre naman po dinadalaw ko kayo. Nasaan po si Tita? Saka si Lawrence po ba nariyan? Hindi agad nakapagsalita ang matanda kaya pumasok na lamang si Yasi. Hello, Tita! How are you po? What the? Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Ang kaninang nakangiti ay napalitan ng galit na ekspresyon ni Yasi. Mas lalo itong nanggagalaiti nang mapansin na tila close pa sina Lorena at Laila.
At totoo ngang hinala ko, ano? May pinalit nga sa akin si Lawrence. Bulalas ng dalaga at agad na sinugod si Laila. Sinabunutan niya ito na siya namang pinigilan ni Lorena at Renzo. Iha, ano ka ba? Bakit mo siya sinasaktan? Bakit tita? Boto ba kayo sa babaeng yan para sa anak niyo? Alam niyo po bang nilandi niya si Lawrence? Kaya kami nagkahiwalay ngayon? Oh, wait. Baka nga alam niyo na at kinukonsinti niyo lang. Hoy, Yasi! Huwag mong sigawan ng ganyan ang asawa ko! Eh ano naman kung asawa mo siya? O sige, ikaw na lang sigawan ko. O ano? Hindi makapaniwala ang dalawang matanda sa inaasta ni Yasi, kaya't napatulala ang mga ito. Don't you dare hurt her! Lawrence, anak! Pagpigil ng ina sa lalaki, pero pumagitna lamang ito sa kanila at hinarangan silang tatlo mula kay Yasi. Kaya mo na akong saktan? Alam mo, napagkasinungaling mo. Kaya ka nakipaghiwalay sa akin dahil sa kanya, no? Hindi. Nakipaghiwalay ako dahil sa pangit mong ugali. Nakakasuka ka, Yasi. Hindi ko kailanman naisip na minahal ko ang isang kagaya mong mapagmataas. Pinalampas ko ang masakit na binigay mo sa akin. Pero ang sakta ng mga magulang ko at si Laila, ibang usapan na. Kung ayaw mong sampahan kita ng maraming kaso, umalis ka sa harapan namin. How dare you? Leave! I hate you! Huling sigaw ni Yasi at tuluyan ng umalis. Okay lang po ba kayo, Ma? Pa? Ikaw, Laila? Okay lang kami ng papa mo, anak. Ipinagtanggol kami ni Laila. Ibang klase talaga yung babaeng yun, ano? Napatingin ang tatlo kay Laila na tila ay napatulala. Laila, iha. Ayos ka lang. Laila, huwag mong isipi. Hindi na ituloy ni Lawrence ang sasabihin nang mabilis na tumakbo si Laila habang umiiyak. Napabuga ng malalim na paghinga ang tatlo. Sinundan naman ni Lawrence ang babae at nadatnan niya itong nakaupo sa gilid ng pool at patuloy na humihikbi. Laila. Ayos lang ako, sir. Huwag po kayo mag-alala. Mawawala rin to. Ramdam ang hirap sa mga katagang binitawan ni Laila. Kahit hindi man aminin ng dalaga, ay labis itong nasaktan sa kanyang mga narinig. Nasasaktan siya dahil baka magkatotoo na wala siyang mararating at ganito na lamang siya habang buhay. Laila, alam kong hindi ka okay. Nandito lang ako, Handa kitang damayan, kagaya ng pagdamay mo sa akin noon. Kaya, huwag kang mahiya sa akin. Usal ni Lawrence at naupo sa tabi ng dalaga. Inayos ni Laila ang sarili at humarap sa amo. Kahit namamaga ang mata at mukha nito ay napakaganda pa rin niya. Lawrence, natatakot din ako. Natatakot ako na baka magkatotoo yung sinabi ni Yasi na wala akong mararating sa buhay dahil katulong lang ako. Kasi sa totoo lang, ang tagal-tagal ko nang nagtatrabaho sa sarili ko pero kahit kailan hindi man lang ako nakapag-ipon ng sapat para matupad ang pinapangarap ko. Naawa naman ang lalaki sa kanya at masakit rin para sa kanya na makitang ganoon si Laila. Laila, look at me. Huwag mo sabihin yan. Huwag na huwag mong hahayaang manalo ang masamang tao sa kagaya mong may napakabuting puso. Ipakita mo sa kanila na mali sila, okay? Huwag kang matakot. Dahil nandito lang ako. Ako na handang tumulong sa'yo. Lawrence, hindi naman kasi habang buhay umaasa ako sa tulong mo eh. Ang dami mo nang naitulong pero nananatili pa rin ako sa kaligayang ganito. Baka talaga... No, don't say that, Laila. No. Ikaw ang pinaka-positive na tao na nakilala ko sa buong buhay ko. Alam ko na hindi ikaw to at kinakain ka lang ng takot, Laila. Makinig ka. Hindi ako magsasawang tulungan ka. Kailanman, hindi ko yun sisingilin. Ang nais ko lang ngayon, gusto ko ay huwag kang magpatalo sa kanya. Mahalaga ka sa akin, kaya nasasaktan ako ngayon, Laila. Ayokong nalulungkot ka. Kaya handa akong gawin ang lahat para sumaya ka lang. Just take my help for the last time.
Hayaan mong tulungan ulit kita na makabangon. And this time make sure you will win na. Sinserong wika ni Lawrence. Napatitig ang dalaga sa amo. Ni minsan ay hindi niya nakitang naging ganito ang lalaki. Parang may pagmamahal ang kanyang titig habang sinasambit ang mga salitang iyon kay Laila. Dahilan para manlambot ang puso ng babae. Lawrence, bakit mo ginagawa to? Dahil gusto kita. Gusto kita, Laila. Pero hindi ko muna ipipilit ang sarili ko sa'yo ngayon. Dahil alam ko na iniisip mo pa rin si Yasi. Ngunit sana sa next time ay mapagtanto mo na hindi ka naging pain sa love na meron ako noon. At sigurado akong nahanap ko na ang love is love na sinasabi mo. At ikaw yun. Hindi mapigilang mapangiti ni Laila dahil sa kakornihan ng lalaki at mahina pa itong natawa. Ang corny mo. Alam ko, pero napatawa kita, Laila. Let me, please. Hinawakan ni Lawrence ang mga kamay ng dalaga at pinakita itong porsigido siyang tulungan ng lalaki. Sige, pero ang tanging tulong na tatanggapin ko, Lawrence, ay ang hanapan mo ako ng company na pwedeng mag-recruit sa akin kapag handa na ako. Gusto kong matuto pang magluto, kung paano magluto, at maging isang ganap na chef. Iyon ang pangarap ko, Lawrence, at tutuparin ko yun gamit ang pinagsikapan kong pagod. Ako ang bahala doon. Madali lang yan sa akin pero may kondisyon ako. Sige po, walang problema kahit ano. Sana huwag mo nang palitan ulit ng sir, ang Lawrence. Mas gusto kong yun na lang yung tawag mo sa akin. Ito yung unang pagkakataon na tinawag mo ako ng ganun. Tumango na lamang ang dalaga. Habang nag-uusap ng masinsinan sina Laila, ay siya namang paglawak ng mga ngiti ng magulang ni Lawrence. Masaya silang nakamasid habang kinikilig sa dalawang bata na animo ay naalala lamang nila ang kanilang kabataan. Kagaya nga ng sinabi ni Lawrence, ay tinulungan niyang makahanap ng kumpanya si Laila para magkaroon ito ng maraming experience sa pagluluto. Para itong mag-aaral ng culinary arts. Ang kaibahan nga lang ay matututo si Laila sa isang restaurant at kasama ang mga magagaling na chef. Bago ito magawa, nag-ipon na muna si Laila ng sapat na pera para sa gagastusin niya sa kanyang pangarap. Handa naman sanang tumulong sila Lawrence para mapabilis, ngunit tinanggihan iyon ng babae. Paano ba yan? Magtatagal pa bago ka namin makita ulit? Sus naman, si Ma'am Lorena talaga. Huwag niyo na nga po akong paiyakin. Ay, talagang mamimiss ka namin, Iha. Kaya dapat sa pagbabalik mo, chef ka na. Opo naman, Sir Renzo. Para po sa akin to at sa inyo po na nagtitiwala sa kakayahan ko. Nakakalungkot man pero mas pinili nila na maging masaya dahil para din naman iyon kay Laila. Kaya naman mahigpit na niyakap ng dalawa si Laila na para bang ito ay kanilang anak. Sige na, tama na ang moment sa amin. Mag-iingat ka doon ha. Si Lawrence na lang ang maghahatid sa iyo at para naman magka-moment muna kayo. Naku si Ma'am talaga. Ayan pa pala, dapat sa pagbabalik mo, mama at papa na rin ang tawag mo sa amin. Hindi na lamang sumagot si Laila dahil baka mas humaba pa ang kanilang usapan. Tuluyan nang pumasok ang dalaga sa kotse at nilisan ang lugar na naging parte ng masasaya niyang alaala. Buong biyahe ay hindi nagsasalita si Lawrence pero hinayaan lamang iyon ni Laila dahil tila ay napakalalim ng iniisip ng binata. Pagkarating sa airport, hindi na muna lumabas si Laila ng kotse at hinarap ang binata na hindi pa rin aalis ang tingin sa manibela. Hoy, aalis na ako pero hindi mo pa ako pinapansin. Hindi sumagot si Lawrence, bagkus ay napahilamos ito ng muka. Bakit ko pa kasi napili yung kumpanya sa ibang bansa? Ay, baka naman kasi wala sa Pilipinas ng ganun. Bulong ng lalaki na ikinatawa ni Laila. Ano ka ba? Hindi ka pa rin makamove on dahil sa ibang bansa lang talaga available yung company?
Sabi ko naman sa'yo, okay lang eh. Sa akin hindi. Sagot ng binata at umangat ng tingin pero sa harap lang ang tingin. Sa akin ka nga tumingin. Kanina mo pa ako hindi pinapansin eh. Malapit ng flight ko oh. Ayoko tumingin. Ha? Ewan ko sa'yo. Ayaw mo ata ako makita ngayon eh. Akala ko ba gusto mo ako? Gusto nga kita. Kaya hindi ko kayang tumingin sa'yo ngayon dahil aalis ka. Ay, ganoon ba yun? Teka, umiiyak ka ba? Natawa naman si Laila nang mapansing umiiyak ang lalaki. Natatawa man ay inabot nito ang mukha ng lalaki at pinatingin sa kanya. Malawak na ngumiti si Laila. Hintayin mo ako. Sa pagbabalik ko, pangako, hindi na ako aalis pa sa tabi mo. Pangako yan. Oo naman, basta huwag ka nang malungkot dyan. Huminga ng malalim ang lalaki at hinawakan ng kamay ni Laila na nakahawak sa kanyang muka. Hindi na ako malulungkot kung sasabihin mong... Sasabihin kong? Sasabihin mo na may pag-asa ako sa'yo. At sa pagbabalik mo, handa ka nang tanggapin ako. Matamis na ngumiti ang dalaga at tumango. Mahal kita, Lorenz. Kung makakayanan mong hintayin ako, tayo na. Talaga? Oo, basta ba hintayin mo ang pagbabalik ko? Hindi maipaliwanag ang saya sa puso ni Lorenz nang marinig iyon. Mas lalo lamang siyang nagkaroon ng pag-asa na babalik si Laila. Pagkatapos ng kanilang usapan ay inihatid na nga niya ang babae sa loob at hinintay itong makaalis ng tuluyan patungo sa ibang bansa kung saan ay uumpisahan niya na ang kanyang pangarap. Hindi naging madali ang lahat para kay Laila dahil sobrang napakahirap ng pag-a-adapt niya sa ibang bansa. Pero kailanman ay hindi siya susuko para sa kanyang pangarap, sarili at sa mga taong naghihintay sa kanyang pag-angat sa buhay. Lumipas ang ilang taon at tanging telepono lamang ang naging source ng communication ni Laila sa mga taong mahalaga sa kanya. Hindi man araw-araw dahil sa pagiging busy ay sapat na para sa kanya na makausap ang mga ito ng ilang minuto. Gustong-gusto mang puntahan ni Lorenz ang minamahal niyang babae, ay pinigilan niya ang sarili para hindi ito maistorbo kagaya ng kanyang pangako na hihintayin niya ito kahit anong mangyari. At tuluyan ngang dumating ang araw na sila ay muling magkakasama. Ma, ready na ba ang banner? Oo anak. O teka Renzo, yung confetti asaan? Hala, naiwan ko sa kotse. Kamot ulong saad ng asawa, dahilan para hampasin siya ni Lorena sa braso. Ano? Ay, nako kahit kailan talaga ulyanin ka. Sabi nang huwag iasa sa iyo eh. Kunin mo na. Ako na ma, para mas mabilis. Diyan niyo po tignan si Laila, dahil diyan po siya lalabas mamaya. Copy anak, dalian mo. Excited na ako. Natawa naman si Lorenz sa kanyang mga magulang. Napaka-supportive talaga ng mga ito. Ngayon ay kanila nang susunduin si Laila sa airport at dahil chef na ito ay may kaunti silang sorpresa para sa dalaga. Nang marinig na ang anunsyo ng paglanding ng eroplanong sinasakyan ni Laila ay biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Lorenz. Sa wakas, makikita na niya si Laila at hindi ito mawawala na sa kanyang tabi. Lumipas ang ilang minuto at narinig na nga nilang tatlo ang pamilyar na boses. Pa! Pa! Sigaw ni Laila at patakbong lumapit sa gawin ng tatlo. Pinasabog naman ni Renzo ang confetti. Surprise! Surprise! Bungad ng dalawang matanda. Naku, salamat po. Kanina pa po ba kayo? Hindi naman anak, pero in fairness sinunod mo yung huling bilin ko sa'yo, na mama at papa na ang itatawag mo sa amin. Napangiti si Laila at tumingin sa lalaki na sabik niya nang makita. Siyempre naman po. Ganoon po di ba dapat di ba? Kapag boyfriend ko na po yung anak nyo? Nako, ewan ko sa inyo. Sige na, lapitan mo na siya.
Mas lalo lamang kinikilig ang dalawang matanda nang mapansing hindi nakapagsalita si Lawrence simula nang dumating si Laila. Nang makalapit ang babae, ay nanatili lamang na nakatulala si Lawrence. Bukod kasi sa kinakabahan ito, ay mas lalong gumanda si Laila, kaya hindi siya makapaniwalang nangyayari itong lahat. Hoy! Nung last meet natin, halos hindi mo ako pansinin. Pati ba naman ngayon? Pagmamaktol ng dalaga na nakapagpabalik ng ulirat ni Lawrence. Ano na? Hindi mo ba ako i-welcome? Iyayakap. Wow! Sigaw na Renzo nang halikan ni Lawrence si Laila sa labi. Napatakip naman ng bunganga si Lorena dahil baka hindi nito mapigilang mapatili. Ayan, kiss ka tuloy sa akin. I love you, Laila. Namula naman ang babae bago sumagot. I love you too. Nang marinig iyon ay halos nagdiwang ang dalawang matanda. Nang makauwi sila, ay napuno ng kwento ni Laila ang buong bahay. Maghapon itong nagsalita at namiss niya ring magtagalog kaya tuwang-tuwa naman ang tatlo sa kanya. Kinagabihan ay pagod namang humiga si Laila sa kanyang kama sa dati nitong kwarto. Nako, miss na miss ko na rin talaga ito. Bulalas ng dalaga. Agad din naman siyang napatayo nang may kumatok kaya pinagbuksan niya ito. Lawrence, akala ko matutulog ka na. Nung wala ka, hindi yun pwede. Ha? Anong ibig mong sabihin? We are officially now. Kaya dapat, tabi tayo matulog. Lo, hindi mo pa nga ako asawa eh. Napangisi naman ang lalaki. Huwag mo akong hinahamon, Laila. Baka magulat ka, bigla kitang pakasalan. Napakamot naman ng ulo ang dalaga dahil baka totohanin ng lalaki, kaya naman pumayag na ito. Nang makapasok sila sa kwarto ni Lawrence, ay agad na humiga si Laila para magkunwaring tulog na. Kinakabahan kasi ito dahil baka may maisuko siya ngayong gabi. Laila, Pagtawag ni Lawrence pero nanatiling nagtutulog-tulugan ang dalaga. Walang nagawa ang lalaki dahil pagod si Laila, kaya hinayaan niya na ito. Humiga na rin siya sa tabi ng dalaga at niyakap ito mula sa likuran. Napabuntong hininga si Lawrence at napansin ni Laila na may kakaiba sa malalim na paghingang iyon. Laila, Yasi contacted me again. Napalunok si Laila nang marinig iyon. I'll tell you tomorrow na lang Have a sweet dreams, mahal ko. Dugtong niya at hinalikan ng ulo ni Laila. Pipikit na sana si Lawrence nang umikot si Laila paharap sa kanya. Anong sabi niya? Akala ko tulog ka na. Umiling ang babae. Ngumiti si Lawrence at nakipagditigan sa dalaga. I don't know why, pero binibenta niya sa akin yung dating restaurant. Humindi ako kasi ayoko magkaroon ng koneksyon sa kanya after nang nangyari. Pero sobrang pinipilit niya na halos tawagan niya ako every time. Nangunot naman ang noon ni Laila. Kahit na may tampo siya rito, ay nakaramdam pa rin ng kaunting pag-aalala ang dalaga. Hindi niya sinabi kung bakit niya ibebenta. Umiling si Lawrence. Pwede ba natin siyang puntahan bukas? Are you sure? Oo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko naman. If that's what my baby want, sure. Kasama mo naman ako eh. Ngumiti si Laila at niyakap rin ang lalaki. Maya-maya ay nakatulog na nga si Lawrence. Ay, salamat at safe ang bataan. Bulong niya at nakatulog na rin. Kinaumagahan, maagang gumising ang dalawa para makahanda na sa pagbisita kay Yasi. Ready ka na ba, Laila? Nag-aalalang tanong ni Lawrence sa kasintahan na ngayon ay nakatingin na sa labas ng kotse na tila ay may hinahanap. Nariyan ba siya sa loob? Oh, sinabihan ko siyang pupunta ako ngayon. Kaya baka naghahanda na yun ng makakain sa loob. Kaya pala, o sige na, tara na. Akmang bubuksan na ni Laila ang pintuan nang hawakan ni Lawrence ang braso nito. Sabihin mo sa akin, if she's making you uncomfortable, ha?
Alis agad tayo. Nako, overprotective naman ng boyfriend ko. Sus, huwag ka mag-alala, kaya ko. Tumango ang binata at sabay na nga silang lumabas ng kotse. Grabe, ang laki na ng pinagbago ng restaurant. Bakit parang naging luma na? Tapos, kulang na sa gamit? Yan ang hindi ko alam. Sigurado ako na baka nalugi ito, kaya binebenta niya. Magsasalita pa sana si Laila nang may taong lumabas mula sa restaurant. Gulat namang napatingin si Yasi kay Laila. Tila ay hindi niya ito inaasahang makitang muli. Kayo yung dalawa pala. Oo. Sinama ko na siya, Yasi. Pwede naman siguro. Malamig niyang turan. Saglit pang nakatulala si Yasi bago niya inaya ang dalawa sa loob. Nang makapasok ay agad napansin ni Laila na ang lahat ng gamit sa loob ay wala na. Upo muna kayo at magkape. Nag-breakfast na ba kayo? No, it's okay. Wala rin naman kaming balak magtagal. Let's talk about the restaurant. Bibilihin mo na ba, Lorenz? No, hindi ako ang bibili. Sinabi ko na sa'yo yan. Napatikom ng bibig si Yasi at nahihiya itong yumuko. Yasi, ako kasi ang bibili ng restaurant mo eh. Nagbabalak kasi ako na magnegosyo at perfectong pwesto mo. Sabat ni Laila na kinaangat ng tingin ni Yasi. Sigurado ka, Laila? Oo naman, pero before ko bilihin, gusto ko sanang malaman kung bakit nagkaganito yung resto. Alam mo na para malaman ko ang problema at maiwasan namin. Muling napayuko si Yasi at mahinang sumagot. Walang problema kung dito ka magnenegosyo. Pumili ka lang ng maayos na staff. Natigilan ang magkasintahan dahil akala nila ay binabalik ni Yasi ang nakaraan. Yasi, kung hindi ka makamove on, aalis na kami. No, Lorenz. Hindi yung dati ang ibig kong sabihin. Pinagsisihan ko na yon at hindi ko na ulit pababalikan. Tama ang sinasabi ko. Advice ko yan sa inyo. Ano ba kasi talagang nangyari dito? Lorenz, kalma. Yasi, pwede mo bang sabihin sa amin kung ano talaga ang nangyari? You remember, Colette? Nangunot ang noon ni Laila at tumango. She is the reason kung bakit binibenta ko na to. I thought mabait siyang staff at tapat sa akin. Turns out, na lumalapit lang pala siya dahil meron siyang masamang balak. Tinangay niya ang lahat ng pera ko. Kaya nagkandaletse-letse ang lahat. Nagkautang pa ako ng malaki dahil sa gusto kong ibangon ito, pero talagang wala na. Hindi naman ako matulungan ng parents ko dahil ayaw na ayaw nila ang ideya kong mag-restaurant. Dahil gusto nila ako na maging doktor. Kaya wala akong maisip na paraan. Kaya kung hindi nyo bibilihin, okay lang din naman. Mangyak-ngiyak na kwento ng babae. Naawa naman si Laila at nilapitan ang dating amo. Salamat sa advice mo. Na-appreciate ko yon at i-apply ko yan sa negosyo ko. Bibilhin ko na to, Yasi. Para wala ka nang poproblemahin pa. Hindi makapaniwalang napatingin si Yasi sa kanya. Sigurado ka ba dyan? Alam mo, Laila, lulunukin ko ng pride ko at maniniwala sa'yo. Huwag mo lang akong lokohin, ha? Kung sa tingin mo niloloko lang kita ngayon para makaganti, pues nagkakamali ka, Yasi. Matagal na kitang napatawad at kinalimutan ko na yung nakaraan natin. Kaya sana kalimutan mo na rin. At patawarin mo ako sa mga bagay na nagawa ko rin sa'yo. Ang tanging intensyon ko ngayon ay ang matulungan ka. Bakit ba ang bait-bait mo? Dahil yun ang yaman na meron ako, Yasi. Yaman na kailanman hindi makukuha sa akin. Kaya halika na at ayusin na natin ang mga papeles ng restaurant at bibilihin ko na. Dahil sa tuwa at ginahawang nararamdaman ni Yasi, hindi na to napigilang yakapin ang dalaga. I'm sorry. Ang saya-saya ko kasi hindi mo lang alam kung paano mo napagaan ang pakiramdam ko ngayon, Laila. Thank you. Thank you so much. And I'm very, very sorry sa mga nasabi ko sa'yo dati, ha?
Hindi ko sinasadya yun. Frustrated lang talaga ako dahil hindi ko matanggap na wala na sa akin si Lawrence. Kaya I'm sorry. Wika ni Yasi at kitang-kita rito ang senseridad at punong-puno ng pagsisisi ang mukha niya. Naiiyak na rin si Laila dahil sa labis na tuwa. Hindi niya naisip na magkakaroon sila ng closure ng dating amo. Mahigpit na niyakap ni Laila ang babae upang iparating dito na ayos na ang lahat at makakahinga na ito ng maluwag. Binili nga ni Laila ang dating restaurant ng kanyang amo, pinaganda at binilhan niya ito ng napakaraming gamit para sa kanyang pagsisimula. Nox naman, bagay na bagay sa'yo yung suot mo ngayon mahal. Mas lalo kang gumanda. Papuri ni Lawrence sa kanyang nobya nang makalabas ito ng VIP room sa restaurant. Naku, bolero ka kamo. Hindi totoo yung sinasabi ko. Tignan mo nga yung sarili mo. Kahit nakapang chef attire ka. Halatang halata na ikaw yung owner dahil sa kagandahan mo. Tumigil ka nga. Halika na nga at magbubukas na tayo. Sige ka, kapag tayo nawala ng customer, hindi na kita papansinin. Umakto namang takot na takot si Lawrence at niyakap ang babae. Inirapan naman ito ni Laila. Kunwari ay hindi nito gusto, pero sa totoo lang ay kinikilig siya sa pagiging sweet sa kanya ni Lawrence. Tama na nga to, mamaya na. Trabaho naman muna tayo ngayon. Kumalas ang lalaki at hinalikan sa noo ang nobya. Okay po madam, masusunod. Natawa na lamang sila at sabay nang lumabas. Naging abala kaagad ang magkasintahan dahil sa maraming tao ang dumayo sa bagong bukas na restaurant. Tuwang-tuwa naman si Laila habang niluluto at malawak ang ngiting sinaserve sa tao ang kanyang masasarap na putahe. Marami ang nasarapan at malugod namang tinanggap ni Laila ang lahat ng papuri sa kanya. Nang humupa na ang mga gawain, sabay na pinagmasdan ni Laila at Lawrence ang napakaraming tao. Grabe Lawrence, hindi ko ni minsan naisip na ganito karami ang magmamahal sa luto ko. Narinig mo ba kanina yung mga feedbacks nila? Tapos yung mga itsura nila, tignan mo kung gaano sila nasarapan. Masiglang wika ni Laila habang nakamasid sa mga tao. Nakangiting tinignan ni Lawrence ang kanyang nobya. Oo naman. Ikaw ba naman na nagluluto? Tapos minsan, tumutulong pa sa pagsiserve. Grabe ka magpa-welcome. Kaya kahit siguro maging customer mo ako, baka ma-inlove ako ulit. Tama na nga yung matatamis mong salita. Bakit naman? Inilapit naman ni Laila ang sarili sa nobyo at niyakap ito. Dahil kilig na kilig ako, baka hindi na ako makapagtrabaho niyan. Mahinang natawa si Lawrence at pinisil ang ilong ni Laila. Kahit kailan talaga, napaka-cute mo. Sige na nga, back to work na ulit tayo. Para kapag nakapag-ipon na, may kasalan ng magaganap. Yay! Sang-ayon ka na sa plano ko. Napag-ipunan natin yung kasal nating dalawa. Kaysa pera mo naman ang magagamit sa lahat ng gastos sa kasal natin. Wala namang problema yun Kaso nga lang, iba ang gusto ng mapapangasawa ko. Kaya yun ang susundin. Very good. I love you po. Mahal din kita, Laila. Sagot ni Lawrence at mabilis na hinalikan sa labi si Laila. Lumipas pa ang taon at mas lalong naging successful ang buhay ni Laila. Kung noon ay siya ang tinutulungan, ngayon ay siya naman ang naging pag-asa ng mga taong kapuspalad. Wala nang mahihiling pa si Laila dahil sa wakas, naabot na rin niya ang mga pangarap na binuo nila ng kanyang mga magulang. Pero kahit wala man sila ngayon, mananatili pa rin sa puso ni Laila ang mga itinuro sa kanya ng mga ito. Hindi man naging madali ang landas na tinahak ni Laila, ngunit dahil sa mga taong nagmamahal at naniniwala sa kanya, ay hindi naging imposible ang lahat ng kanyang pangarap. Laking pasasalamat nito sa Panginoon dahil binigay sa kanya si Lawrence, ang lalaking kailanman ay hindi niya inaakalang mamahalin niya ng lubos. Mahirap man ang naging simula ng kanilang istorya, masakit mang
Masakit mang nawalay sila sa bawat isa, pero sa dulo ay sila pa rin ang muling nagkasama. At dito ko na po tatapusin ang kwento ni Layla at Lawrence na nagpapatunay na minsan hindi talaga basehan ang estado ng tao para sabihing siya ba ay pagpapalain sa buhay. O hindi, dahil lahat naman tayo ay may nakatakdang pagkapanalo sa buhay. Hindi man ngayon pero may tamang panahon. Ang tanging gawin mo lang ay manatiling mabait at mapagkumbaba sa kapwa. Iyon ang mga bagay na isinaalang-alang ni Layla, dahilan para makamtan niya ang mga bagay na noon ay hinahangad lamang niya. At huwag po nating kalilimutan na ang tunay na successful sa buhay ay ang mga taong mayroong mabubuting puso at may malilinis na hangarin. Kahit na magulo ang mundo, manatili po tayong busilak ang puso. Salamat po sa pakikinig at God bless po sa lahat. Wakas!